Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, and welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha! Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember sa tayo mga ka-bonfire. Maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo watching, but tayo po ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awit.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So nire-remind po namin ng bawat isa na dapat di po natin hayaan na tayo ay ma-distract habang nanonood po tayo ng ating bonfire and maging active po tayo sa pag-i-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Annalise Net, a leader of leaders, School of Leaders 1 teacher, and a professional. Let's welcome Jonaline Araniego. Good evening mga ka-bonfire. Ayan, so binabati ko po ang lahat ng nanonood sa ating ngayong gabi sa ating bonfire night. At nagpapasalamat po ako sa muling pribilehiyo na ibinigay sa akin ng Panginoon para po magdala ng mensahe natin sa gabing ito para sa ating bonfire night. At ganun din, nagpapasalamat ako sa pagtitiwala na ibinibigay ng ating mga leaders from our pastor, kay Pastor Rami, kay Pastor Adel, ganun din po sa aking mentor, kay Ate Annalie. Ayan, so sa gabi pong ito, nais ko ring batiin lahat ng nanunood sa ating bonfire night, sa lahat ng mga pastors, primary leaders, cell leaders, disciples, and of course, sa mga invites na nandito ngayong gabi. Ayan, so nawa ang bawat isa ay makatanggap ng mensahe mula sa Panginoon. Ayun, mabless ang bawat isa sa gabing ito. Ayan, so bago po ako magpatuloy sa atin pong mensahe sa gabing ito sa ating bonfire night, tayo po muna ay magbukas sa panalangin. Sige, let us pray po. Purihin ka, Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, muli sa pagkakataon na ibinigay mo po para makapaghatid ako ng mensahe sa gabing ito sa aming bonfire night. Panginoon, hindi ko po ito magagawa kung wala ang tulong ninyo. And I humble myself to you, O Lord. Kayo po ang mangusap, kayo ang manguna. Give me the confidence to share your word. Holy Spirit, kayo po ang manguna, kayo po ang kumilos at mangusap sa amin sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at parangalang pasasalamat. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan, so sa taon pong ito, ang topic po natin na tinatakel dito sa ating sistema sa G12 ay tungkol sa legacy. Ayan. So, may mga kilala po ba kayong mga personalidad na nabibilang sa mga kilala, mayayaman, o mga influential na pamilya sa Pilipinas? Ayan. Maaaring mula po sa Villar family. Who owns the Villar Group? Nandyan yung Vista Malls nila, All Homes, All Home Corp, All Value Holdings Corp, All Day Marts. Ayan, so mapapasana all ka na lang kasi lahat ng all, meron sila. Ayan, so makikita po natin na talagang well-off, at kilala ang pamilyang ito. Nandyan din ang Ayala Corporation, ng Ayala family. Ang Metro Bank ng George T. family, JG Summert Holdings, Gokong Way family, and yung SM Prime Holdings, ng C family. So makikita po natin, itong mga pamilyang ito, makikita natin na may naiwan silang legacy, para doon sa mga susunod na henerasyon sa kanila. Minsan tayo maiisip natin, kapag napabilang ka sa angka na to, isang malaking pribilehiyo. Isipin natin, grabe siguro yung mga susunod sa kanila, yung magmamana ng mga ito, nandoon talaga yung kasaganahan nila, pagdating sa pananalapi. Siguro kung may gusto silang puntahang lugar, mga dream destination nila, hindi nila kailangan mag-ipon ng isang taon, para mapuntahan yung lugar na gusto nilang puntahan. We are focusing on the privilege, na natatanggap ng isang tagapagmana sa mga
ganitong klaseng pamilya. Pero hindi natin minsan naiisip na sa kabila ng pribilehiyo na tinatanggap nila, o pribilehiyo na meron sila, meron po itong kalakip din na responsibilidad. Ayan. At sa atin, bilang mga Kristiyano, meron din tayong masasabi na pamana na matatanggap natin. Hindi po ito kagaya ng pamana na ino-offer ng mundo. But this legacy that our God is giving us is eternal legacy. Ayan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Ayan. Tagapagmana ka rin. Hindi lang ng temporary things, but eternal. Yan ay mga pamana na hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos na may-ari ng mundo. Ayan, so sa atin pong topic ngayon, ang ating pong supporting verse, buksan po natin ang Romans chapter 8, verse 14 to 17. Yan, sa NIV version po ang babasahin natin. At sabi po dito sa Romans 8:14 to 17, "For those who are led by the Spirit of God are children of God. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory." Kaya po ang topic po natin sa gabing ito, na mula po dito sa verse na ating binasa, is co-heirs with Christ. Ayan, tayo po yung mga kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging kasamang tagapagmana ni Kristo, tayo pong mga mananampalataya ay nakikibahagi sa inheritance ng ating Panginoon. At kabilang na po dito ay yung pagpapala ng kaharian ng Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan, kung i-compare po natin, this kind of legacy, this kind of inheritance that we are inheriting from our Father in heaven through our Lord Jesus Christ, ito po ay hindi maikukumpara dun sa legacy na maaaring matanggap natin sa mundong ito. Maaaring kayo po o bawat isa dito merong nakaranas na makatanggap ng mana, mula sa mga magulang o sa mga kanunuan. Yan naman po ay hindi masama. Yan po ay isang pribilehiyo. Ayan. Ngunit, more than everything that this world can offer, more than the legacy that this world can offer to us, ang pinakamahalagang legacy po ay ang pamana na mula sa ating Diyos na buhay. And kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, those legacies that we inherit give us both privilege and responsibility. Minsan kasi nakafocus lang ang tao sa benefit na makukuha ko sa pagiging tagapagmana by inheriting this legacy. But minsan, we want to skip the part of the responsibility. Ayan. And that is what our message for tonight wanted to teach us. Na ang yakapin ko, o kung yayakapin ko ang pagpapala bilang anak ng Diyos, madali lang kasing gawin yun, ikaw ba naman ang i-bless? Masarap yakapin ang pagpapala, pero kailangan din nating matutunan na yakapin at pasanin ang responsibilidad na kaakibat nito. Ayan. So, being co-heirs with Christ brings incredible benefits. But it also comes with the responsibility of continuing the legacy. Ayan. So, for our first point po, our first responsibility, so number 1 po, living your new identity in Christ. Ipamuhay mo ang bagong identity na ibinigay sa iyo ng Panginoong Hesukristo. To live out our new identity in Christ is to understand and embrace that transformed life that comes with following Jesus. Kailangan talaga ini-embrace natin, niyayakap natin, ipinamumuhay natin, ang bagong identity na natanggap natin by following our Lord Jesus Christ. Where we are seen as new creations and are empowered to live according to God's will.
Ayan, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ayan, basahin po natin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Ayan. So we are no longer slaves of the sins from our past. Ano sabi nga dito sa 2 Corinthians 5:17, we are a new creation. The old has passed away. Kaya kailangan talikuran na natin, no, yung old self na meron tayo, no? This is one of our responsibility na nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, no, binigyan ka niya ng panibagong buhay, you have the responsibility to live this new life, no? Na hindi na dapat tayo namumuhay sa lumang pagkatao na meron tayo, no? For example, as a leader, even though you are serving as a leader, no, nangangalaga ka ng mga tao, hindi ka exempted naglilingkod naman ako, siguro pwede akong gumawa ng pagkakasala. Siguro exempted ako doon, pero hindi po eh. Bilang mga leader, hindi lang tayo responsible sa mga tao na pinangangalagaan natin, but we are also responsible of the way we live, no? Kung paano natin hinahandle ang mga sarili natin. So this last leaders meeting, pinakita doon o sinabi ni pastor doon kung gaano kahalaga ang attitude. Ang attitude po kasi ng isang mananampalataya nagpapakita kung talaga siya ay tunay na binago na. No? Sabi nga, we should be living sa fruit of the Spirit. No, dapat nakikita na sa buhay natin yung fruit of the Spirit. Ano ba yung mga fruit of Spirit? Yung love, joy, patience, kindness. Ayan, so yung self-control dapat nakikita na po sa atin. So yung mga bagay na yan na po dapat ang nagmamanifest sa buhay natin. Ayan. For example, bilang mga employee, no? Sabi nga, kailangan maging testimony ka ng Panginoong Hesukristo. Good testimony ka sa pinagtatrabuhan mo. That you are living a life that is according to the will of God or to the Word of God. Hindi ka na gumagawa ng hindi maganda pagdating sa workplace mo. Kung sa workplace natin, nandoon yung culture ng pagsisiraan, diba? Minsan may mga ganyang culture sa para itaas ang sarili, aapakan ng iba. Pero hindi po that is not how Jesus Christ wants us to do, no, doon sa mga workplace natin. Gustong makita ng Lord Jesus that we have the integrity, no? That we are helping yung mga tao sa paligid natin at hindi natin sila sinisira. Nagiging tapat din tayo sa paghawak ng oras na meron tayo, 'di ba? So that is how we live bilang empleyado. That is how we live according doon sa nais ng Panginoon, according to the image of God, according to the Christ-likeness, ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, so nandoon na yung katapatan natin, nandoon na yung kasipagan natin, na hindi kailangan na may nakakakita sa atin para maging masipag tayo. Diba po? O hindi na kailangan laging may nakatingin sa atin para maging tapat tayo, pero we know that we are working not for people but for the Lord. That's why nandoon yung integrity, yung katapatan natin kung saan man tayo ilagay ng Panginoon. Ganun din po sa mga mag-aaral. So yung pangungopia, no? So hindi magandang imahe na iwanan natin sa ating paaralan kung ikaw nakilala ka bilang disciple of Christ, na sinasabi mo that you are ambassador of Christ, pero may ginagawa kang ganun. Our integrity being the ambassador of Christ is very important. Our integrity should be not influenced. So hindi po dapat yan na i-influensyahan ng mga outside factors or circumstances. Ang katapatan natin hindi lang kapag may nakakakita sa atin. Pero kahit walang nakakakita sa atin, dala-dala natin ang integrity. That is one of our responsibility as a servant of Jesus Christ, as a disciple, no, living in Christ likeness, na umayon, no, kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Mamuhay, kumilos, magsalita, nang naayon sa salita ng ating Panginoon.
Ayan, sabi nga sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Hindi na ako ang namumuhay sa pagkataong ito. Ano po? Because I am already crucified with Christ. And it is Jesus Christ, no, who really lives in me. Ayan. The life that I now live today, no, kailangan I live by faith, no, to the Son of God, sa ating Panginoong Hesukristo, who loved me and gave Himself for me. Yan, sabi yan sa Galatians 2:20. Ayan, at sabi nga, yun nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, kailangan ang nakikita na sa atin ay yung fruit of the Spirit, no? Yung pag-ibig, yung kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Yan kasi yung ebidensya na may relasyon ka sa Diyos. Ano, kapag nagmamanifest sa atin ang fruit of the Spirit na ito, ayan, dapat napapagtagumpayan na po natin yung mga temptation, no, sa buhay natin, na paglalabanan na natin yung mga kasalanan, yung gawa ng laman, at sa pamamagitan ito ng pagdepende sa kapangyarihan at habag ng ating Panginoon sa atin. Ayan. So yun yung unang puntos po natin, na mamuhay, no, nang naayon sa bagong pagkatao, no, na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pangalawa po, mahalaga din po syempre, one of our responsibility is sharing the hope of the gospel, no? Ang pagbabahagi ng mabuting balita, no? Mahalaga po bilang mananampalataya, no, na talagang tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano sabi nga sa 1 Peter 3:15, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Ayan. So, as we share the gospel, we also represent Jesus Christ. Ano po, kaya kailangan talaga tayo, for example ako, bilang leader, hindi lang ako basta-basta nagbabahagi ng salita ng Diyos, pero part of my responsibility na tagapagturo ng salita ng Diyos, na ako mismo nagsasaliksik ng salita ng Diyos. No, pinag-aaralan ko ito. No, hindi lang ako basta gumawa ng devotion ko and then after nun okay na, may naisulat na ako, may ipapasa na ako sa leader ko, kay Ate Ana. Pero hindi siya ganun. My responsibility is to really know the Word, no? To understand the Word, to apply the Word in my life so that I can share it to others. Kasi may responsibility ako to share the gospel to others. No, sabi nga, be a witness. Ibahagi mo ang pananampalataya na meron ka. Ipahayag mo ang pagmamahal at kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang buhay na walang hanggan na minana mo ay ibahagi mo rin sa iba. No? Alam naman natin, 'di ba, yung buhay na wala kay Kristo. No, napakahirap po. Ako before nakakilala ako sa Panginoon, medyo may edad na ako. I am 30 years old. No, nakakilala ako sa Panginoon. Kumbaga, talagang na-experience ko kung gaano ang mamuhay sa mundo. Ang kaguluhan ng mundo. No? Ang hirap na dinadanas ng isang tao na namumuhay sa darkness. At dahil dito, nandoon talaga yung gratefulness ko doon sa mga tao na nag-abot sa akin, na talagang nag-effort, naging selfless to share the gospel to me, to bring me to Jesus Christ, at i-mentor ako para makapamuhay ako bilang isang tunay na alagad ni Kristo. At ako, kung nauunawaan ko yun, I also have the responsibility to extend that legacy or to share the gospel to those na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kasi alam ko yung pakiramdam ng wala kay Kristo. Alam ko ang buhay ng wala kay Kristo. So, ako bilang nakakilala kay Kristo, may responsibility ako. Dapat nilalagay ko as part of my burden na hindi ako pumayag na yung mga tao na nasa paligid ko, my family, my friends, my colleagues, mga taong nakakasalamuha ko, hindi nila makikilala si Kristo. Ayan. So, sabi nga, let us demonstrate God's love to those around us by serving them and being compassionate with them. May mga nag-abot sa atin, nangalaga sa atin.
Kaya tayo ay nandito ngayon, na-enjoy natin ang presence ng Lord. Pero, kailangan din, isipin natin that I am also responsible na mag-share din sa ibang mga tao. No? To use my life, not only to share the gospel, but also to disciple people. Kung paano ako dinisciple, kung paano ko inalagaan, kung paano ako ininorish ng leader na inilagay sa akin ng Panginoon, ganun din dapat ako sa mga taong nasasakupan ko. Tayo minsan, kapag nangangalaga tayo ng mga tao, nakikita natin minsan na sila may mga pagkakataon na hindi sumusunod, o kaya minsan may mga pagkakataon na hindi mo sila maintindihan, iba't iba ng ugali, pero hindi natin ito sinusukuan. Bakit? Because we take the burden of being part of God's family. Kumbaga ay dati naman ay pinagsikapan ka rin ng leader mo. Bakit ngayon ay mawawalan ka ng patience para pagsikapan din na i-disciple yung mga tao na pinangungunahan mo? So before hinihiling natin sa Lord, gusto ko magkaroon ng mga leader of leaders, no? Marahil marami dito, may mga cell leaders na nakikinig dito na nangangarap tayo na makapag-produce ng mga leaders. Pero that blessing na ibibigay ng Panginoon, kailangan isipin din natin na may kalakip yung responsibility. If we really want to have leaders at pagkatiwalaan tayo ng Lord, kailangan we can assure din na we will remain faithful doon sa ipagkakatiwala sa atin ng Lord. Na magsisikap tayo, magtsatsaga tayo, hindi natin iiwanan ng paglilingkod. Kasi yun yung kalakip na responsibility ng blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. I believe being a leader is a blessing from above. Blessing from our God. But it also has the responsibility. There is a cost that you need to, there is a price, na kailangan mong pagbayaran, na kailangan mong tanggapin sa pangangalaga ng mga tao. And also, sabi nga, let us be a salt and light of this world. Let our life be a positive influence in the world, bringing hope and truth to those in darkness. Alam natin, na mahirap mamuhay sa kadiliman. Kaya kailangan maging ilaw at asin tayo sa mga tao na namumuhay sa kadiliman. As part of God's family, as co-heirs of Christ, we must involve in interceding for those na wala pang relasyon sa Panginoon. Kailangan patuloy natin silang ipinapanalangin. Hindi lang tayo before, ang panalangin natin ay para lang lagi sa sarili natin. Pero alam natin na pinagpala na tayo ng Lord eh. And it's time naman na hindi lang puro sarili natin ang ipanalangin natin. Pray for those na wala sa Panginoon. Na sila ay makakilala sa Panginoon. Na sila ay maging lingkod din ng Panginoon. Ma-enjoy din nila ang presence ng Lord sa buhay nila. Ayan. And sa ating pangatlong point, ano pa yung responsibility natin, nakaakibat ng blessing, as being co-heirs with Christ. Number 3, participating in advancing God's kingdom. Ayan. Dedicate your life to furthering God's purpose on earth. Kailangan ilagay na natin sa sarili natin na ang paglilid ng tao, ang pangangalaga ng tao, ang pagdidisciple ng tao, hindi ko lang ito gagawin ngayon. Gagawin ko ito hanggang sa dumating na si Kristo. Yung commitment natin, hindi lang, sabi nga dun sa message ni Ate Ana nung nakaraan, hindi yung commitment natin kapag maalwan lang ang buhay. Hindi yung paglilingkod natin sa Panginoon ay kapag napupuno tayo ng mga pagpapala mula sa Lord kasi overwhelmed tayo eh. Pero kailangan nating isipin na yung paglilingkod ko, sabi nga, umulan man o bumagyo. Ayan. So sabi sa kanta, gumuhuman ang mundo. Ayan, ibig sabihin, ano man ang dumating sa buhay mo, ano man ang pagsubok na dumating sa buhay mo, maalwan man ang estado ng buhay mo ngayon o nahihirapan ka ngayon, isa yung bagay na hindi mo bibitawan. Ito yung paglilingkod sa Panginoon, pangangalaga ng mga tao na ipinagkatiwala sa iyo ng Lord. Privilege ang mangalaga ng tao. Pero, wag mo yang iiwanan kapag ikaw ay nakakaranas na ng mga pagsubok.
So, kailangan maging part tayo sa pag-advance ng kingdom ng Lord. Maging matapang, maging enduring, ano-ano man ang maranasan natin. At syempre, be a steward of your gifts, good steward of your gifts. Ayan. So, na-mention din ni sa kanyang bonfire message naman yung stewardship. So mahalaga kasi maging mabuting katiwala tayo kung ano man yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, no? Use the talents and abilities God has given you to serve others and build up the church. Ayan. So, sabi nga sa 1 Corinthians 12:27-31, ESV version po ito, sabi dito, "Now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gift of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts." So bawat isa sa atin pinagkalooban tayo ng Panginoon ng talento, ng abilidad. At yung abilidad na meron tayo, gamitin natin yan para i-advance ang kingdom ng Lord. At maging magandang example tayo, para doon sa mga tao sa paligid natin. Sabi nga, live a life that honors God and inspires others to seek Him. Kailangan talaga, mahalaga talaga sa isang mananampalataya o disciple ng Lord yung testimony niya, na talagang hindi ka kasi makakapagdala ng tao sa Panginoon kung mismong ang buhay mo ay hindi kinakikitaan ng liwanag na mula sa Panginoon. Kaya mahalaga talaga na maging mabuting halimbawa tayo sa iba. To your family, diba? Kahit may mga challenges, struggles na pinagdaraan ng family, dapat ikaw yung leader na inilagay dyan ng Panginoon Makikita talaga na yung ilaw, na kahit yung pamilya mo nakakaranas ng dilim, ikaw yung ilaw na inilagay dyan ng Panginoon. That's part of advancing God's kingdom. Ang maging ilaw sa mga tao sa paligid natin. Ayan. At alam natin naman lahat ng mga suffering, sabi nga, that your suffering with Christ is a pathway to future glory, encouraging you to persevere in your faith. Ayan. And as I end, itong topic natin, emphasizing na yung privilege natin bilang co-heirs ng ating Panginoong Hesukristo has a responsibility of continuing His legacy here on earth. Isipin natin na kung hindi tayo magi-stand out, at i-accept, if we are failed to accept the responsibility of being a co-heirs, ito ay maaaring mag-lead sa atin na hindi natin ma-experience ang full privilege of inheritance na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Pwedeng mag-discontinue yung legacy. At yun ang napakasaklap na mangyari sa isang legacy. Kumbaga, parang sa isang pamilya na ang tagal na pinaunlad, kunwari, itong negosyong ito, tapos at the end, naipamana sa isang irresponsableng anak. Na ang nangyari doon sa matagal na inalagaan, nawala. Dahil merong irresponsible na humawak. O dahil itong humawak ay hindi willing, to give himself para ipagpatuloy ang legacy. Sa atin ganun din po. Kung hindi tayo magde-decide na gamitin ang buhay natin, na i-continue ang legacy na iniwanan ng ating Panginoong Hesukristo, matitigil na ang legacy o matitigil na ang inheritance na ipinamana sa iyo ng Panginoon. Supposed to be ikaw ang gagamitin ng Lord sa family mo. Diba? Pero dahil umayaw ka, natakot ka sa leadership, na nadala ka o nanghina ka sa mga persecution, natigil na ang legacy ng Panginoong Hesukristo sa buhay mo at sa family mo. Sabi nga, maraming ganyan na nangyari sa Bible Yung supposed to be, for example, yung nangyari sa mga Israelites, na dahil sa kanilang mga kawalan ng pananampalataya at unbelief, kasi meron ng promised land
na inilaan ng Panginoon sa kanila. But because of their lack of faith, no, and unbelief, nawala pa, hindi nila na-experience yung inheritance na dapat ibibigay ng Panginoon. No, ang nakatanggap lang nito ay yung mga Israelita na 20 taong pataas, no, at saka yung kina Caleb at Joshua, no, saan kanina Caleb at Joshua. Pero dun sa iba, na supposed to be magi-inherit sila, pero dahil nawalan sila ng pananampalataya, no, nawala yung inheritance na dapat meron sila. Sa atin din, no, minsan dahil natakot ka, dahil hindi ka na, kumbaga natisod ka, dahil pinili mo na ang mundo, no, kesa dito sa binibigay na responsibility ng Lord sa'yo, nawala ang privilege mo, no, na pagiging coherer ni Kristo. Natigil sa iyo ang legacy na dapat ipinagpapatuloy mo. Ganun din, no, yung mga practices natin na worldly. Yan. So sabi nga doon sa inihatid na mensahe sa atin ni Teacher Bong, sa ating simbahan, yung mga gawin natin na nagdudulot ng kasawian sa buhay natin. No, yung mga practices natin, mga habits, no, na makamundo. No, dapat yan ay iniiwanan na natin. Because those things na ginagawa natin na hindi according sa will ng Panginoon, this will stop us in doing the vision that God has given us, in continuing the legacy of Christ that has given us. Maaaring sa una ito yung magpapabagal, no, sa pangitain na meron tayo. At minsan hindi lang nagpapabagal. Kapag ipinagpatuloy mo, no, na hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoong Diyos, makikita mo unti-unti nawawala ka na doon sa purpose ng Diyos sa buhay mo. At unti-unti makikita mo, mawawala ka na sa presensya ng Panginoong Diyos. Napakasaklap, na imbis na ikaw yung gagamitin ng Panginoon para mag-continuous ang legacy ng Panginoong Hesukristo to your next generation, na hinto, dahil pinili mo ang lumangoy sa mundo. Ayan. So, sa conclusion na po tayo. Ayan. So, sa atin pong conclusion, as co-heirs with Christ, we are granted all the privileges and benefits of being adopted children of God. But our inheritance is not just a blessing to enjoy, but to accept and embrace the responsibility associated with it. Being heirs in Christ is deeply linked to living a legacy. It means inheriting not only spiritual blessing, but also the responsibility to continue God's work, influence the world with the gospel, live out our faith boldly, and pass it to the future generation. Ikaw ay hindi alipin. You are not a slave, but a child of God. No? At bilang anak ng Diyos, sa pamamagitan or through Jesus Christ, masaya na i-enjoy talaga ang blessing na ipinagkakaloob o ibinibigay ng Lord. No, it is good to enjoy the blessing of being child, but sharing on the burden and taking your responsibility in continuing the legacy of Christ is the right thing to do. Hindi lang tayo doon sa makakabuti para sa atin, kundi kung ano yung tama na dapat natin gawin. Ayan. So that will end up our message for tonight. And I pray na ang bawat isa sa atin ay nakakuha ng mensahe mula sa Panginoon, na now as a leader, called by Christ, or as a disciple called by Christ, kailangan makita talaga sa buhay natin that we are taking the burden as being part of the family of Christ. That we are sharing doon sa burden ng pag-advance ng kingdom ng Lord. At makita talaga sa atin na we are willing to take up our cross, to do our responsibility as being the co-heirs with Jesus Christ. Ayan, so doon po natatapos ang message natin. Tayo po ay magsarado na sa panalangin. Sige, let us pray po. Purihin ka, Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo, sa iyong pagpapala sa aming mga buhay.
O Diyos, sa harapan ninyo, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na pinipili namin lamang yung mga pagpapala na kakibat ng pagiging disipulo mo. Pero naisasantabi namin, Lord God, ang mga responsibility na kaakibat nito. But now, Lord, we are giving you, we are surrendering everything to you, Lord God. Use us as a channel of blessing to others. Use us to continue the legacy of Jesus Christ sa mundong ito, Panginoon. Use us to win souls and make disciples. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ng pasasalamat, ng parangal. This I pray, Jesus' mighty name, amen and amen. Ayan, so maraming salamat po sa bawat isa. Muli, see you po sa susunod na bonfire. God bless po sa lahat. I've been told to live my own truth, do whatever makes me feel good, get rid of boundaries, the rules are stifling, chase good feelings that soon will be gone. But I found myself more lost than ever, enslaved and bound to my desires, and that's not freedom. Holy Spirit, make me more like Jesus, every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. Everything I do, done so I can honor you. Resurrect me, sanctify me, make me into your image. Oh, make me more like you, God. I feel the change coming, I feel the change coming. More of you and less of me. Transformation by your Spirit in me now. Now that I know you, I know there's no one else for me, 'cause you're the one that my soul loves. Oh, now I find myself more alive than ever, my life laid down for your desires. Now this is freedom. Holy Spirit, make me more like Jesus, every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. In everything I do, be done so I can honor you. Oh, resurrect me, sanctify me, make me into your image. Oh, every day, every hour. Oh, praise, praise be to God, praise be to God. You saved me from myself. Praise be to God, praise be to God. A new life, I've been there. I'll never look back, no I can't go back, I'm yours. I'll never look back, no I can't go back, I'm yours. Oh praise, praise be to God, praise be to God. You saved me from myself. Praise be to God, praise be to God. A new life, I've been there. I'll never look back, no I can't go back, I'm yours. Oh, I'll never look back, no I can't go back, I'm yours. Holy Spirit, make me more like Jesus,
every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, that my new life might be secure. In everything I do, be done so I can honor you. Oh, resurrect me, sanctified, make me into your image. Oh, your image. Praise God and thank you po Ate Jonah sa message na hinatid niyo po sa bawat isa sa amin ngayong gabi. And we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga natutunan or takeaway lines in your social media sites using these hashtags. Praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, sa mga primary leaders po natin na nagmo-mobilize for Friday, sa ating cell leaders, mga disciples, and kung first time mo dito sa mga invites po, meron po mga leaders dyan na nag-i-engage. Pwede po kayo mag-reach up if you want to be a part of our online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong supportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So Sabado pa lang, doon na po yung nirarally na natin ng ating mga invitations to invite our friends, family, and colleagues para sila rin po ay ma-bless at makarinig ng message na ihahatid sa atin ng ating butihang pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.